Dismayado ang ilang mambabata sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon sa ilan, hustisya ito para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. So ask me, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you. Nagulat daw si Senator Amy Marcos sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity mula sa war on drugs. Sabi ni Senator Amy na kilalang malapit sa mga Duterte, tila paulit-ulit na lang daw ang nangyayari sa mga dating Pangulo ng bansa. Awa nga ako. Paano niyo po nalaman mo? Kasi matanda na, di ba? Parang sa tatay ko, nung nangyari ganun, di nakakaawa din. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pumupolitika? Pero para kay Senator Risa Hontiveros na isa sa mga nagpaimbestiga ng mga umunoy extrajudicial killings sa drug war, sinabing dumating na ang araw na hinihintay ng mga pamilya ng libo-libong Pilipinong napatay sa madugong tokhang. Hiling lang ng senadora, sumunod daw sana sa proseso si Duterte dahil abogado rin siya. Inaasahan din daw ni Hontiveros na tutuparin ng Malacanang ang sinabi nito at susunod sa mga request ng International Criminal Court na ipapadaan sa Interpol. Naniniwala naman si dating Senadora Laila de Lima na ito na ang panahon para managot si Duterte. Hindi sa kanya, kundi sa mga nabiktima ng madugong drug war. Dagdag pa niya, hindi ito paghihiganti. Hustisya raw ito. This is deeply personal for me. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. Si Senator Robin Padilla na kilalang kaalyado ng pamilya Duterte, pinaalala na sinuportahan nila noon si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.